Sadyang yumanig sa Palawan. Isang dalagang 18 anyos, nagdadalang tao sa anak ng isang may-ari ng hotel na halos senior citizen na. Isang katotohanang gumulantang sa lahat. Si Althea ay isinilang sa isang maralitang pamilya sa isang liblib na lugar sa El Nido, Palawan. Ang kanyang ina ay pumanaw na noong siya'y isang musmos pa lamang sa ika-4 na baitang. Ang kanyang ama naman ay halos 2 taon nang nakaratay sa kanilang lumang kama matapos atakihin ng matinding stroke. Lahat ng pasanin ng pamilya ay nakapatong ngayon sa manipis at payat na balikat ng dalagang hindi pa lubos na nagdiriwang ng kanyang 18 kaarawan. Habang ang kanyang mga kaibigan ay abala at sabik sa pag-aayos ng kanilang mga papeles para sa kolehiyo, si Althea ay napilitang isantabi ang kanyang mga pangarap na makapagtapos. At ibaon ang mga ito sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso upang sumabak sa paghahanap buhay. Wala siyang anumang reklamo o panghihinayang para sa sarili. Dahil para sa kanya, ang magising sa bawat umaga na nakikitang humihinga pa ang kanyang ama, na nasisilayan ang ngiti nitong bungal, at may mainit na kanin na laman ng tiyan, ay isa ng napakalaking biyaya. Dahil sa awa sa kanyang munting anak, hindi na mabilang kung ilang beses nilunok ng ama ang kanyang mga luha, habang pilit na pinapayuhan ang anak na huwag isakripisyo ang kinabukasan para lamang sa kanya. Ngunit si Althea ay tahimik lamang na yumuyuko, ang payat niyang kamay ay mahigpit na hahawak sa kamay ng ama, at may paninindigang sasabihin, habang buhay ka, tay, mayroon pa akong isang mahabang daan na tatahakin. Kapag gumaling ka, hindi pa naman huli para mag-aral ulit ako. Matapos ang isang buwang paghahanap ng trabaho, inirekomenda siya ng kanyang pinsan na si Catalina bilang isang room attendant sa isang 3 palapag na hotel na nakatayo sa tabi ng magandang baybayin ng Puerto Princesa. Ang hotel na ito, bagamat hindi kasing gara at kasing luhoso ng mga naglalakihang gusali, ay may taglay na kalinisan at simpleng ganda. Ang mga bisitang pumapasok at lumalabas ay pawang mga kagalang-galang. Ang may-ari, si Emma Ramiro, isang lalaking nasa edad na 58, ay isang misteryosong tao. Bihira siyang magpakita, at kung dumaan man ay parang isang ihip lang ng hangin, titingnan ang lahat at tahimik na maglalaho. Ibinuhos ni Althea ang lahat ng kanyang lakas sa trabaho, hindi ininda ang pagod at hindi kailanman nagreklamo. Laging may magalang na ngiti sa kanyang mga labi para sa sinuman, hindi siya nakikipagkumpetensya at hinding-hindi nakikipagsismisan. Minsan, isang lasing na bisita ang nakabasag ng isang baso at ibinunton ang galit sa mga empleyado. Papatawan sana ng manager ng multa ang buong shift, ngunit si Althea ang buong tapang na tumayo at umako ng lahat ng kasalanan, kahit hindi niya yon turno. Ang kilos na yon ay nagdulot ng paghanga mula sa marami, ngunit ito rin ang nagtanim ng binhi ng inggit at galit sa puso ng ilan sa hotel. Ilang beses na dumaan si Emma Ramiro at napansin ang munting anyo ng dalaga na masipag na naglilinis ng sahig o hirap na hirap sa pagbubuhat ng mabibigat na kumot at punda. Bigla siyang napapahinto. Sa simula ay isang mabilis na sulyap lamang, hanggang sa naging isang nag-aatubiling tingin na tumatagal ng kaunti. Ngunit kailanman, hindi siya nagtatanong, at marahan lang na tumatango bilang isang tahimik na pagkilala. Walang sinuman ang nakapansin, at walang sinuman ang makakapagsabi na ang mga simpleng pagtatagpo ng kanilang mga mata ang simula ng isang relasyong yayanig sa lahat. Isang dalagang kararating lang sa edad na 18, may busilak na kagandahan tulad ng hamog sa umaga, at may nag-aalab na pagnanais na mabuhay. At isang lalaking malapit ng magnegatibo 60, maraming pinagdaanan, malungkot, at tahimik sa gitna ng magulong takbo ng buhay. Walang makakaisip na sila'y magsasama sa iisang kwento, ngunit ang tadhana ay hindi kailanman nagtatanong ng permiso. Isang kahindik-hindik na pangyayari ang naganap isang maulang gabi ng Hunyo na nagtulak sa kanilang mga landas patungo sa isang direksyon na hindi nila inaasahan. Kinaumagahan, nababalot ng makapal na hamog ang Palawan. Si Althea ay nakaupo at nanginginig sa lamig sa isang bus mula El Nido patungong Puerto Princesa. Mahigpit niyang yakap ang kanyang luma at gasgas na backpack, na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit, isang diary na naninilaw na mula pa noong siya ay nasa high school, at ang kaisa-isang litrato ng kanyang ama noong ito ay malakas pa. Nang huminto ang bus, bumaba siya, at tulalang pinagmasdan ang asul na dagat ng Puerto Princesa na malabo sa hamog ng umaga, ang mga alon na humahampas sa pader ay parang isang bulong. Ang syudad na ito ay napakalaki at banyaga, malayo sa pamilyar na daan ng lupa sa kanilang probinsya. Sa puso ni Althea, naghahalo ang pananabik at kaba.
Isang dalagang hindi pa nakakatapak sa labas ng kanilang nayon, ngayon ay mag-isa sa isang abalang syudad. Sinalubong siya ng kanyang pinsan na si Catalina, na bihis, may matingkad na pulang labi, at ang mga takong ng sapatos ay kumakatok sa semento. Hindi siya niyakap nito, kinuha lang ang backpack at nag-utos, halika na, malapit lang dito ang hotel. Bukas magsisimula ka na agad, walang oras para magliwaliw. Pabulong na sagot ni Althea, opo, ate. Si Catalina ay nakikitira sa kanyang mga kaibigan, kaya si Althea ay pansamantalang pinatuloy sa staff room ng hotel, isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo sa ground floor. Sapat lamang para sa isang bakal na kama at isang lumang aparador na gawa sa kahoy. Hindi siya nagreklamo at mabilis na nagpasalamat. Para sa kanya, ang lugar na iyon ay mas komportable kaysa sa kanilang bahay na may butas-butas na bubong. Sa kanyang unang araw, 6 na kwarto ang itinalaga kay Althea. Mga una na nagkalat, mga tuwalyang nakakalat sa sahig, mga basong may bakas pa ng lipstick, at amoy ng sigarilyo na kumapit sa mga kortina. Halos 3 oras siyang nagtrabaho, nanakit ang kanyang likod, at ang pawis ay tila bumuhos na parang ulan. Dumaan ang manager at mataray na nagsabi, bakit ang kupad-kupad mo, parang pagong? Bawat kwarto, 30 minuto lang dapat. Kung babagal-bagal ka pa, kakaltasan ko ang sahod mo. Yumuko si Althea, pasensya na po, sisikapin ko pong pabilisin. Nakita ito ni Catalina ngunit sumulyap lang at umirap, tila ayaw niyang malaman ng iba ang kanilang relasyon, dahil natatakot siyang pag-usapan. Pag-uwi sa gabi, umupo si Althea na yakap ang kanyang mga tuhod at tinawagan ang ama. Sa kabilang linya, umuubo ang kanyang ama, pagod ka ba, anak? Mabuti ba ang pakikitungo nila sayo? Pilit na umiti si Althea. Opo, tay, mababait po silang lahat sa akin. Kailangan ko pong magtrabaho ng maaga bukas, inumin niyo po ang gamot sa tamang oras ha. Pagkatapos ng tawag, idinikit niya ang telepono sa kanyang dibdib at nakatitig sa kisam. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magsikap para sa kanyang ama at para sa kanyang kinabukasan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay si Althea sa takbo ng trabaho. Natutunan niyang kilalanin ang iba't ibang uri ng bedsheet, kung paano maglinis ng mabilis at maayos, at pati na rin ang paggawa ng hugis season gamit ang tuwalya. Minsan, habang abala sa paglilinis ng sahig, napatingala siya at nakita ang mga mata ng isang lalaki na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakasuot ito ng puting polo, abong pantalon, at may hawak na maliit na kwaderno. Ang kanyang mukha ay mukhang mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot, tila naglalaman ng isang karagatan ng mga pagsubok. Mabilis siyang yumuko, magandang araw po. Bahagya lang tumango ang lalaki at dumaan ng walang imik. Kalaunan, ibinulong sa kanya ni Catalina, siya ang may-ari ng hotel, si M. Ramiro. Bihira siyang magpakita, kaya siguraduhin mong maayos ang trabaho mo. Tumango lang si Althea, hindi na nag-usisa pa. Hindi niya alam na ang sulyap na iyon ang simula ng isang malaking alon na paparating sa kanyang buhay. Sa mata ng mga empleyado, si M. Ramiro ay isang taong mahirap basahin. Walang nakakaalam kung ano ang gusto o ayaw niya, at walang nangangahas na lumapit o mag-usisa tungkol sa kanya. Karaniwan siyang nagpapakita tuwing umaga o hapon, laging may hawak na kulay kapeng kwaderno, dahan-dahan maglakad, matipid sa salita, at halos walang nakakita sa kanya nang umiti. Marami ang tumatawag sa kanya na ang amo na parang yelo, dahil kahit sino ang bumati, tango lang ang isinasagot at bihirang tumugon. Mayroong isang empleyado na 2 taon nang nagtatrabaho doon, ngunit hindi pa siya kinakausap ni minsan. Dahil dito, lalong sinikap ni Althea na dumistansya. Sa tuwing dadaan si M. Ramiro, yumuyuko siya ng mababa at ipinagpapatuloy ang kanyang trabaho. Hindi siya nangahas na tumitig, mag-usisa, o magsimula ng usapan tulad ng ibang mga batang empleyado. Ngunit ang kanyang katahimikan at kasipagan ang siyang nakakuha ng atensyon ni M. Ramiro. Isang beses, pumasok siya upang tingnan ang isang kwarto sa dulo ng ikalawang palapag matapos itong iwanan ng bisita. Ang mga kumot at unan ay maayos na nakalatag, ang mga baso ay kumikinang, ang mga tuwalya ay nakatiklop na parang bulaklak, at ang sahig ay may banayad na amoy ng kanela. Tumayo siya sandali at tinanong ang manager, sino ang naglinis ng kwartong ito? Si Althea po, yung bagong pasok, pamangkin ni Catalina na taga El Nido. Hindi na nagsalita pa si M. Ramiro, ngunit mula noon, nagsimula ng sundan ng kanyang mga mata ang dalaga.
Napanatili niya ang kanyang malamig na anyo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay tila tumatagal sa tuwing dadaan siya sa kwartong nililinis ni Althea. Isang araw, nakita niya itong nakaluhod at naglilinis sa ilalim ng kama, basang-basa ng pawis ang likod ng kanyang damit, at ang magulo niyang buhok ay bumagsak sa kanyang magandang mukha. Tumigil siya ng ilang segundo at tahimik na tumalikod. Isang umaga, habang dumadaan sa parking lot, nakita niya si Althea na nakaupo sa isang sulok, tahimik na kumakain ng tuyong pandesal. Hindi siya tumawag o nagtanong, sumulyap lang at pagkatapos ay bumalik, nag-iwan ng isang kahon ng mainit na suman kasama ang isang sulat kamay, kailangang kumain ng sapat kung maagang nagtatrabaho. Hawak ni Althea ang kahon, nangingilid ang luha. Tumingin siya sa paligid ngunit walang nakita, tanging ang papel na may sulat na bilugan at matigas, katulad ng sulat ng may-ari sa checklist ng kwarto. Mula noon, tuwing umaga ay may isang kahon ng suman na laging nakalagay sa parking lot. Walang pangalan, walang nagpadala, ngunit alam ni Althea kung sino ito. Itinago niya ang sikretong ito para sa sarili. Sa kanyang puso, si Eme Ramiro ay parang isang matandang ama, na tahimik na nagbibigay ng init sa isang ulilang tulad niya. Isang araw, bumuhos ang malakas na ulan at nakalimutan niyang magdala ng kapote kaya basang-basa siya. Pagdating sa hotel, lumabas si Eme Ramiro mula sa opisina, nakita siyang nanginginig sa ginaw, hindi nagtanong, dumiretso lang at maya-maya ay nagpadala ng makapal na jacket na may kasamang mensahe, magpalit ka ng basang damit, madali kang magkakasipon. Si Eme Ramiro ay hindi pa rin ngumingiti, malamig pa rin, ngunit nagsimulang maintindihan ni Althea. Sa likod ng kanyang seryosong anyo ay isang pusong may angking kabaitan, ngunit labis na nalulumbay. Nalulumbay tulad niya. Wala pa silang formal na pag-uusap, ngunit tila may isang hindi nakikitang sinulid, manipis at tahimik, na nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Malinaw na ito ay isang bagay na napaka-espesyal. Mula sa mga mainit na suman sa sulok ng paradahan hanggang sa jacket noong maulang gabi, nagsimulang tumibok ng kakaiba ang puso ni Althea. Hindi ito ang pabigla-biglang pagtibok ng isang teenager, kundi isang kakaibang init, halo ng pasasalamat at isang bagay na hindi mapangalanan para sa lalaking higit sa 40 taon ang tanda sa kanya. Patuloy siyang nagtrabaho ng masipag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang walang kamalay-malay na sumunod sa pamilyar na anino na iyon. Sa tuwing dadaan ito, isang sulyap pa rin, isang magalang na pagyuko, ngunit ramdam niya na ang tingin nito ay mas malambot na kaysa dati. At pagkatapos, ang iba pang maliliit na bagay ay unti-unting lumitaw. Isang beses, nasira ang aircon sa staff room, at buong gabi ay mainit kaya walang nakatulog. Kinaumagahan, pagbukas ni Althea ng pinto, nakita niya ang isang lumang desk fan na maayos na nakalagay sa harap ng pinto na may kasamang mensahe, pansamantala. Hinihintay pa ang maintenance. Walang pirma, ngunit pamilyar na sa kanya ang sulat kamay na yon. Sa ibang pagkakataon, sumakit ng husto ang kanyang tiyan dahil sa pagkain ng instant noodles ng 2 beses sa isang araw. Nang gabing iyon, habang nanginginig sa ginaw sa kanyang kwarto, may kumatok. Dinala ng kusinera ang isang mangkok ng mainit na lugaw, sinabing si Eme Ramiro ang nag-utos. Sabi ng amo, mukha ka raw kasing maputla nitong mga nakaraang araw. Natigilan si Althea, nanginginig ang mga kamay na kinuha ang mangkok. Ito ang unang beses na binanggit ng amo ang kanyang pangalan sa iba. Hindi na ito isang tahimik na pag-aalala, kundi isang pag-aalala na may intensyon, may pangalan. Mula noon, nagsimulang sumibol ang mga unang damdamin sa puso ng dalaga, magaan tulad ng hangin sa dagat ng Puerto Princesa, ngunit sapat na para guluhin ang tibok ng isang buong puso. Mula rin noon, hindi na siya iniiwasan ni Eme Ramiro. Kung makikita siyang naglilinis ng kwarto, hihinto ito at magtatanong ng simpleng, pagod ka ba ngayon? O kapag nakikita siyang nagbubuhat ng mabibigat, hindi ito mag-aatubiling tumulong, kahit pa may mga matang mapanuri sa paligid. Walang sinasabi si Althea, kundi umuyuko lamang para magpasalamat, ngunit sa loob niya ay parang may mga alon na humahampas, isang bagay na unti-unting lumalaki, malambot ngunit hindi mapigilan. Gayunpaman, pareho nilang naintindihan ang agwat ng kanilang edad at ang mapanuring tingin ng lipunan. Ang lahat ng pag-aalala ay nananatili sa sapat na antas, sapat para painitin ang isang puso, ngunit hindi sapat para tawirin ang linya ng mga pagkiling at moralidad. May mga dalagang laging sinusubukang lumapit sa kanya dahil sa pera at posisyon. Ngunit siya, ni minsan ay hindi sinubukang gawin yon.
Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi maalis ang tingin nito sa kanya, mga tingin na pilit niyang itinatago, ngunit hindi sinasadyang nagiging napakalambot. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan sa Puerto Princesa, umuungal ang hangin mula sa dagat, at hinahampas ang mga bubong. Malamig na pumasok ang ulan sa pasilyo. Sa maliit na kwarto sa dulo, nilalagnat si Althea, nagniningas ang kanyang katawan. Nanginginig siya sa ilalim ng kumot, pilit na natutulog ngunit ang tunog ng ulan sa bubong ay nagdudulot ng sakit sa kanyang ulo. Hating gabi, nakakabinging katahimikan sa hotel. Ang hangin na umiihip sa siwang ng pinto ay parang isang malungkot na panaghoy. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mainit niyang noo. Tuyo ang kanyang lalamunan, kumakalamang tiyan. Pilit siyang bumangon para kumuha ng tubig, ngunit pagbukas ng pinto ay natumba siya sa malamig na sahig, malakas na tumama ang kanyang ulo sa gilid ng aparador at nagsimulang tumulo ang dugo. Nakahiga doon si Althea, hindi umiiyak, hindi tumatawag ng tulong, tahimik na bumubulong sa kawalan. "Tay, pagod na po ako." Sa sandaling iyon, lumitaw ang anino ni M. Ramiro. Mayroon siyang ugali na tingnan ang hotel tuwing may malakas na ulan. Nakita niyang bahagyang bukas ang pinto ng staff room, at isang masamang kutob ang nagpatigil sa kanya. Natigilan siya nang makita si Althea na walang malay sa sahig, magulo ang buhok, may dugo sa gilid ng sentido, at mahina ang paghinga. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at binuhat ang dalaga sa kanyang nanginginig na mga braso. "Althea, anong nangyari sa'yo?" Ang katawan niya ay mainit na parang baga. Agad niya itong dinala sa kanyang pribadong silid sa ikatlong palapag, isang lugar na 10 taon na niyang ginagamit lang para sa pansamantalang pahinga. Kinumutan niya ito, nilagyan ng malamig na bimpo, at tinawagan ang kanyang personal na doktor sa gitna ng unos. Dumating ang doktor, nagkabit ng swero para bumaba ang lagnat. Tahimik na nakaupo si M. Ramiro sa tabi ng kama, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya, hindi awa, kundi takot sa isang pagkawala na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. "Masyadong payat ang dalagang ito," sabi ng doktor. "Kung hindi aalaga ang mabuti, magiging pulmonya ito." Nang gabing iyon, hindi umalis si M. Ramiro sa silid, nakaupo lang siya, nakikinig sa patak ng ulan, at personal na pinupunasan ang noo ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, parang isang ama, ngunit hindi na rin parang isang ama. Kinaumagahan, nagising si Althea. Ang silid ay bago sa kanyang paningin, at ang banayad na amoy ng pabango ay nagpagulo sa kanya. Nang lumingon siya, natigilan siya nang makita si M. Ramiro na nakaupo sa tabi niya, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. "Ako? Bakit po ako nandito?" Mahinang sagot niya sa isang malalim at mainit na boses, "Nawalan ka ng malay sa harap ng pinto ng kwarto mo. Buti na lang at dumaan ako." Namula ang mukha ni Althea, sinubukan niyang bumangon ngunit muling bumagsak dahil sa hilo. Inalalayan siya nito, ang malaki nitong kamay ay dumampi sa kanyang maliit na balikat, ang init na nagmula dito ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Pabulong niyang sinabi, "Nakaabala po ako sa inyo." Marahan lang nang umiti si M. Ramiro, isang napakagaang ngiti ngunit sapat na para maging dahilan ng pagbukadkad ng isang bulaklak sa kanyang puso pagkatapos ng ulan. Nang umagang iyon, tumila na ang ulan, ngunit sa puso nilang dalawa, isang ibang bagyo ang nagsimulang mamuo, isang bagyo ng damdamin na hindi na nila kayang iwasan. Matapos ang gabing iyon, pinayagan si Althea na magbakasyon ng 3 araw. Si M. Ramiro mismo ang pumirma sa kanyang leave, isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Naging usap-usapan ito sa buong hotel, ngunit dahil siya ang may-ari, walang nangahas na magsalita. Sa ikalawang araw, may lagnat pa rin si Althea. Nakahiga siya sa kama sa klinik ng hotel, gulong-gulo ang isip. Mula pagkabata, wala pang lalaking nag-alaga sa kanya ng ganito. Magdamag siyang binantayan, personal na nagpalit ng bimpo, tumawag ng doktor, at nagluto pa ng lugaw. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi na lang pasasalamat, kundi isang bagay na malambot, malalim, at gumagapang sa bawat sulok ng kanyang puso. Isang damdamin na ngayon lang naramdaman ng isang 18 anyos na dalagang hindi pa nakaranas umibig. Nang hapong iyon, dinalaw siya ni M. Ramiro, may dalang isang basket ng prutas, ilang kahon ng gatas, at isang pakete ng masustansyang lugaw. Hindi siya gaanong nagsalita, nagtanong lang, "Gumaan na ba ang pakiramdam mo?" Tumango si Althea. "Opo, maayos na po ako. Pwede na po akong bumalik sa trabaho bukas."
Tinitigan siya nito sandali at marahang sinabi, sa bahay ko ka muna tumuloy ng ilang araw. Mas tahimik doon, dito maingay, mahirap kang makapagpahinga. Ang sinabing iyon ay nagpagulo sa kanya. Mula pagkabata, hindi niya inisip na darating ang araw na papasok siya sa pribadong bahay ng isang lalaking 40 taon ang tanda sa kanya. Ako po. Baka po hindi magandang tingnan. Tinitigan siya ni Eme Ramiro, may sinseridad sa kanyang mga mata, tinitignan lang kita bilang isang pamangkin. Kung nahihiya ka, ayusin ko ang isang pribadong kwarto sa unang palapag, laging nakakandado ang pinto. Gusto ko lang na gumaling ka agad. Malalim at dahan-dahan ang kanyang boses, ngunit nagbibigay ito ng pakiramdam ng kapanatagan. Matagal siyang tinitigan ni Althea bago marahang tumango. Nang hapong iyon, umambon na naman. Huminto ang luma niyang kotse sa harap ng hotel. Binuksan niya ang pinto para sa dalaga, magalang na parang isang ama. Sa buong biyahe, wala silang imikan, tanging tunog lang ng wiper at amoy ng mainit na tsaa ang bumabalot sa sasakyan. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dalampasigan, mga 10 minutong biyahe mula sa hotel. Isa itong maliit na 2 palapag na bahay, may pulang bubong, pulang baldosa sa sahig, at isang nagliliwanag na bougainvillea. Inilagay si Althea sa isang maliit na kwarto sa ibaba, kumpleto sa gamit, mabango ang mga kumot at unan, at ang bintana ay nakaharap sa isang luntiang hardin. Lahat ay maayos at malinis, tulad mismo niya. Si Eme Ramiro ay nasa itaas, bumababa lang para magdala ng pagkain, gamot, at magbigay ng ilang paalala. Wala talagang anumang kilos na lumalagpas sa hangganan. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Pagbalik ko galing palengke, lulutuan kita ng sabaw ng gulay. Nakaupo si Althea sa kwarto, gulong-gulo ang isip, ngunit isang kakaibang init ang gumagapang sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya kung paano ang maprotektahan. Sa gitna ng malamig na tag-ulan ng Puerto Princesa, tahimik na dinala sa kanya ng lalaking iyon ang isang tunay na init. At mula sa araw na iyon, nagsimulang manabik ang kanyang puso sa isang lalaking nagdangalang Ramiro. Lumipas ang 3 araw at tuluyan nang gumaling si Althea. Ang pasa sa kanyang noo ay nawala na at bumalik na ang kanyang malinaw na boses. Ngunit sa kanyang puso may isang bagay na tuluyang nagbago. Ang pakiramdam ng seguridad at isang init na mahirap ipaliwanag ay patuloy na gumagapang sa bawat hininga niya. Kinaumagahan, lumabas siya ng kwarto at nakita siyang nakaupo sa ilalim ng beranda, may hawak na pitsel ng tsaa at nakatingin sa maliit na hardin. Magaling ka na ba? Tanong niya habang nakatingin pa rin sa malayo. Opo, magaling na po. Pwede na po akong bumalik sa hotel para magtrabaho. Lumingon siya at marahang sinabi, manatili ka pa ng ilang araw. Mahina ka pa, mayroon namang mag-asikaso sa hotel. Pabulong na sabi ni Althea, pero nahihiya na po ako dito. Umiti siya, isang bihirang ngiti, mabait at totoo. Ako hindi nahihiya, bakit ka mag-aalala? Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kumain si Althea kasama si Eme Ramiro sa ilalim ng simpleng bubong na iyon. Ang hapunan ay may 3 putahe, sabaw ng kalabasa na may karne, tortang itlog na may sibuyas, at pinakuluang kangkong. Hindi magarbo ang pagkain, ngunit ang paraan ng pagsandok niya ng sabaw at paglalagay ng pagkain sa kanyang plato ay nagpatibok ng kanyang puso. Kumain ka lang. Sanay na akong mag-isa. Nahihiyang umiti si Althea at isang kakaibang damdamin ang sumibol sa kanyang puso. Mula noon, wala pang lalaking umupo sa harap niya para sa isang mainit na hapunan na tulad nito. Mula nang mamatay ang kanyang ina at maparalisa ang ama, ang kanyang mga pagkain ay laging mag-isa, sinasabayan ng luha. Gabi-gabi, si Eme Ramiro mismo ang nagluluto. Pagkatapos kumain, siya ang naghuhugas ng pinggan, at si Althea naman ang nagpupunas ng mesa. Hindi sila gaanong nag-uusap, ngunit ang espasyo sa pagitan nila ay laging puno ng kapayapaan. Ang mga simpleng bagay na yon ang nagpatibok ng malakas sa puso ng 18 anyos na dalaga. Isang gabi, malakas ang ulan at biglang nawalan ng kuryente. Nagulat si Althea sa kulog. Bumaba si Eme Ramiro mula sa itaas, may dalang 2 kandila. Takot ka ba sa kulog? Opo, mula pagkabata takot na po ako. Inilagay niya ang kandila sa mesa at umupo sa tabi niya. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Sa ilalim ng kumikinang na liwanag ng kandila, palihim siyang sumulyap sa kanya.
Ang kanyang mukha ay malalim, may mga puting buhok na, at ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit napakalungkot. Sa gitna ng maulang gabi na walang kuryente, dalawang tao, isang matanda at isang bata, ang magkatabing nakaupo sa katahimikan, ngunit sa kanilang mga puso ay mayroong maraming alon na nagngangalit. Mula noon, ang mga hapunan ay hindi na lamang pagkain, ito ay naging isang hindi nakikitang lubid na nag-ugnay sa dalawang puso. Nagsimulang hintayin ni Althea ang kanyang pag-uwi para sa hapunan, habang siya naman ay laging nagluluto ng isang putahe na gusto niya. Ang mga hindi pinangalanang pag-aalala, ang mga damdaming hindi pa nasasabi ay patuloy na lumalaki sa bawat araw, bawat pagkain, at bawat tahimik na sulyap na ipinagpapalit nila. Nang gabing iyon, maaliwalas ang langit, tanging tunog lang ng mga insekto ang maririnig. Hindi makatulog si Althea. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging dahilan ng kanyang pagkahiya ang mga tingin ni M. Ramiro. Isang matagal na tingin lang mula sa kanya, at nagugulo na ang tibok ng kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi tulad ng pagmamahal ng isang ama, hindi paggalang, kundi isang bagong damdamin na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at takot. Halos 11:00 na ng gabi, nauhaw si Althea. Dahan-dahan siyang pumunta sa sala at nagulat nang makitang bukas pa ang ilaw. Nakaupo doon si M. Ramiro, mag-isa, malalim ang iniisip. Hindi ka pa natutulog? Natigilan si Althea. Opo, nauuhaw po ako. Tumango siya, hindi na nagsalita pa. Aalis na sana si Althea nang bigla siyang magsalita. Althea, pwede bang umupo ka muna saglit? Nag-atubili siya bago dahan-dahang umupo sa silyang nasa tapat niya. Ang katahimikan ay nakakabingi. Matagal bago siya nagsalita, inisip ko, ang natitirang bahagi ng buhay ko ay mag-isa na lang. Tumingin siya sa dalaga. Pero mula nang dumating ka dito, nagbago ang lahat. Pinisil ni Althea ang kanyang mga kamay, kumakabog ang puso. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa kanya, ngunit bawat salita niya ay tumatatak sa kanyang isipan. Hindi ako magaling magpakita ng nararamdaman, pero ayoko na ring itago ang nasa puso ko. Huminto si M. Ramiro, bumaba ang kanyang boses. Mahalaga ka sa akin, higit pa sa tingin ng isang amo sa empleyado. Pero naiintindihan ko, napakabata mo pa, mayroon ka pang buong kinabukasan, habang ako ay halos 60 na. Tahimik si Althea, biglang tumulo ang luha. Tinitigan siya ni M.A. Ramiro ng malambot, kung isang araw ay makilala mo ang mas karapat-dapat, hindi kita pipigilan. Pero kung hindi ka natatakot, gusto ko lang sanang manatili sa tabi mo at alagaan ka tulad ng mga nakaraang araw, pero may mas malinaw na katayuan. Ang alok na iyon ay magaan na parang hangin, ngunit parang isang bagyo na direktang tumama sa murang puso ng 18 anyos na dalaga. Humikbi si Althea, M. Ramiro. Ako po. Ngumiti siya at inilahad ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang sumagot agad. Maghihintay ako. Nang gabing iyon, bumalik si Althea sa kanyang silid, nagwawala ang kanyang puso. Ang mga salita niya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Tapat ang hangarin ko. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng alok mula sa isang lalaking kalmado, matatag, at sapat ang init para maramdaman niyang payapa. Matapos ang tapat na pag-amin ni M. Ramiro, naging parang bagyo ang puso ni Althea. Hindi na siya makatulog ng mahimbing, ang kanyang isip ay laging napupuno ng imahe niya. Tapat ang hangarin ko, ang tatlong salitang iyon ay magaan na parang hangin, ngunit mabigat na parang 1,000 kilong nakadagan sa puso ng dalaga. Ilang araw pagkatapos, naging mas tahimik si Althea. Kahit na si M. Ramiro ay kumikilos ng normal, pareho nilang alam na ang espasyo sa pagitan nila ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito relasyon ng amo at empleyado, hindi na rin simpleng pag-aruga, kundi isang bagay na kasisibol pa lang, maganda ngunit hindi pa nila kayang pangalanan. Nang hapong iyon, nagpaalam si Althea na lalabas. Pumunta siya sa isang parke malapit sa dalampasigan, umupo sa isang pamilyar na bangko kung saan dinala siya noon ng kanyang ina para kumain ng sorbetes. Ngayon, mag-isa na lang siya kasama ang kanyang mga pagkalito na hindi maibahagi kaninuman. Tumingin si Althea sa langit, tinatanong ang sarili. Sa isang banda, nandoon si M. Ramiro, ang mabait na lalaking nagparamdam sa kanya ng pagmamahal at proteksyon. Sa kabilang banda, nandoon ang mga tsismis, ang mapanghusgang tingin ng mga tao. Sasabihin nilang mukha siyang pera na naghahangad ng katanyagan. Natatakot siyang hindi maintindihan, natatakot sa sarili niya.
Ngunit kung wala siyang nararamdaman, bakit sa tuwing titignan niya ito, kumakabog ang kanyang puso? Nang gabing iyon, pagbalik niya, nagluluto pa rin si M. Ramiro. Pumasok siya sa kusina at mahinang sinabi, "Tulungan ko na po kayo." Lumingon ito at mumiti, "Umupo ka na sa mesa, malapit nang matapos." Matagal niya itong tinitigan at yumuko, "M. Ramiro, hindi ko pa po alam kung paano kayo sasagutin." Huminto ito, ngunit ang boses ay kalmado pa rin, "Hindi ako nagmamadali. Hindi maipipilit ang damdamin." Pinisil ni Althea ang kanyang mga kamay, "Pero paano po kung pareho tayo ng nararamdaman?" Natigilan si M. Ramiro at lumingon, ang kanyang mga mata ay kasing kalmado ng dagat. "Kung ganoon, maghihintay ako hanggang sa handa ka nang sabihin yon." Hindi na nagsalita pa si Althea. Ngunit ng gabing iyon, siya mismo ang nagtimpla ng tsaa, at tahimik na nagsalin para sa kanya bago bumalik sa kanyang silid. Iyon ang sagot niya. Nag-aalangan, nahihiya, ngunit malinaw na hindi siya tumatanggi. Kailangan lang niya ng kaunting panahon para maniwala na ang isang pag-ibig na tulad nito ay maaaring umiral at karapat-dapat na ipaglaban. Maaaring nanatiling payapa ang lahat kung hindi dahil sa isang umagang iyon. Bumalik si Althea sa hotel para magtrabaho matapos ang halos 10 araw na pahinga, masigla at sariwa ang pakiramdam. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ay hindi na tulad ng dati. Pagpasok pa lang sa administrative area, ang unang tingin na natanggap niya mula kay Imelda, isang matagal ng receptionist, ay isang matalim na sulyap bago ito umirap at tumalikod. Ilang sandali pa, sa staff lounge, pagpasok ni Althea, narinig pa rin niya ang bulungan. 10 araw nagbakasyon pero may trabaho pa rin. At inilagay pa sa pinakamagaang shift. May backer, sino ba namang hindi makakaalam? Natigilan si Althea, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang kabaitan ni M. Ramiro, ang kanyang pag-aalala, ay napansin na ng mga tao at ginawang mapait na tsismis. Ang mga bagay na inakala niyang tahimik na pag-aalala ay naging paksa na ngayon ng mga usap-usapan. Tanghali, nang dumating si M. Ramiro para mag-inspeksyon, biglang tumahimik ang 2 batang empleyado. Wala siyang sinabi, ngunit naintindihan niya ang lahat. Pag-uwi sa hapon, tinawag niya si Althea sa technical meeting room, isang lugar na bihira puntahan ng tao. "May nagsabi ba sa'yo ng kahit ano?" tanong niya. Umiling si Althea, "Okay lang po ako." Tinitigan niya ito ng matagal at marahang sinabi, "Pasensya na, dahil sa pag-aalala ko, napansin ka tuloy ng mga tao." Ngumiti si Althea, at mahinang sinabi, "Pero ayoko pong tumigil kayo." Natigilan si M. Ramiro. Ang mga salitang iyon ay nagpadama sa kanya ng sakit, ngunit may kasamang init. Hinawakan niya ng bahagya ang kamay nito, "Ayusin ko ito." Nang gabing iyon, nagpatawag siya ng isang pulong. Ang maikli ngunit matigas na babala niya ay sapat na para patahimikin ang buong hotel. Sinumang magkakalat ng walang basehang tsismis na makakaapekto sa mga empleyado ay didisiplinahin. Ngunit, kahit natahimik sa labas, ang mga pagdududa sa puso ng mga tao ay nanatili pa rin. Habang pinagbabawalan, lalo silang naniniwala na mayroong itinatago. Nagsimulang matakot si Althea, hindi dahil sa mawawalan ng trabaho, kundi dahil sa takot na ang relasyon nilang hindi pa nabubuo ay masisira ng dila ng iba. Ngunit hindi niya alam na ang unos ay nagsisimula pa lang. Mula nang magkaroon ng pulong, naging mabigat ang atmosfera sa hotel. Walang nangahas na mag-usap ng hayagan, ngunit ang inggit ay patuloy na gumagapang sa bawat tingin at kilos. Ramdam na ramdam ito ni Althea. Mayroong sadyang nagpapasa ng trabaho sa kanya, mayroong sadyang mali ang pagkakaayos ng kanyang schedule. Ngunit nanatili siyang tahimik, matiisin, at tahimik na ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Alam niyang kung magpapakita siya ng kahinaan, lalo siyang apihin. Ngunit may isang taong hindi tumigil sa tsismis. Isang gabi, iniulat ng receptionist sa night shift na may nawawalang relo ang isang bisita sa room 305, ang mismong kwartong nilinis ni Althea. Agad siyang ipinatawag para magpaliwanag. "Ako po. Hindi ko po ginalaw ang gamit ng bisita." Isang empleyado ang nagsabi ng walang pakialam, "Hindi ginalaw pero nawala." "Bukod sa'yo, sino pa ba ang pumasok doon?" Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumusok sa kanyang puso. Humikbi si Althea, nanginginig ang mga kamay. Nakarating agad ang balita kay M. Ramiro. Agad niyang ipinautos na suriin ang lahat ng CCA, keycard, at ipaalam sa pulisya para maging malinaw ang lahat. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Althea.
Nakaupo ito at nanginginig sa isang silya, namumula ang mga mata. Alam kong hindi mo ginawa. Naniniwala ako sa'yo. Tumingin si Althea, pero sila hindi. Hinihintay lang nila na may mangyari para mapaalis ako. Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Hindi ka nag-iisa. Iimbestigahan ko ito. Sinumang sadyang gumawa nito, magbabayad sila. Sa isang pangungusap na yon, humagulgol si Althea, lahat ng kanyang pinipigilan ay bumuhos. Kinaumagahan, natigilan ang buong hotel sa resulta mula sa pulisya. Nakuha sa CCA ang imahe ng receptionist sa night shift, ang mismong nag-ulat ng nawawalang gamit na pumasok sa room 305. Sa kanyang backpack, natagpuan ang relo. Yumuko siya at umamin na dahil sa inggit kay Althea, sadyang gumawa siya ng kwento para sirain ito. Nang malantad ang katotohanan, biglang tumahimik ang buong hotel. Ang mga sulyap, ang mga bulungan ay biglang nawala. Ngunit para kay Althea, ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ang tanging pagkakaiba ay, hindi na siya natatakot, dahil sa tabi niya ay may isang taong laging naniniwala at handang protektahan siya sa lahat ng unos. Matapos ang insidente ng paninira, pinayagan ni N. Ramiro si Althea na magbakasyon ng 3 araw. Kahit na nalinis na ang kanyang pangalan, mabigat pa rin ang kanyang puso. Ang sakit ng pagdududa, ng mga salitang kasing talim ng kutsilyo, ay nananatili pa rin sa kanyang malungkot na mga mata. Hindi siya umuwi sa probinsya, nanatili siya sa maliit na bahay sa tabi ng dagat, na ngayon ay naging isang tunay na tahanan. Si M. Ramiro ay nanatiling may distansya, inaalagaan pa rin siya tulad ng dati, ngunit hindi na binanggit ang tungkol sa kanilang relasyon. Naiintindihan niyang kailangan niya ng panahon. Nang hapong iyon, mahinahon ang sikat ng araw, nakaupo si Althea sa isang bangko sa hardin, may hawak na libro. Ang ginintuang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang balikat. Lumabas si M. Ramiro, may dalang isang baso ng lemonada. Uminom ka para malamigan. Kinuha ito ni Althea at mahinang nagpasalamat. Pareho silang tahimik. Maya-maya, nagsalita si Althea, M. Ramiro, sabi niyo po noon ayaw niyo na akong masaktan pa, tama po ba? Tumango siya. Dahil sobra na ang pinagdaanan mo. Tumingin si Althea ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw na pag-iwas, ang kanyang boses ay mabagal ngunit puno ng determinasyon. Kung ganoon, kung pipiliin ko po kayo, pwede po ba? Natigilan siya. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hangin na nagpawi sa lahat ng pagdududa at pag-aatubili sa kanyang puso. Sigurado ka ba? Tumango si Althea, namumula ang mga mata ngunit nakangiti pa rin. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero alam kong wala pang nagparamdam sa akin na maging totoo sa sarili ko tulad ninyo. Hindi na po ako natatakot. Kung ang hahawak sa kamay ko ay kayo. Hindi siya nagsalita, dahan-dahan lang niyang inilahad ang kanyang kamay. Ang kamay na iyon ay magaspang dahil sa panahon, ngunit nanginginig na parang unang beses ng isang binatilyo. Inilagay ni Althea ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Sa unang pagkakataon, naghawak kamay sila. Isang hawak na walang salita, ngunit napakainit at matatag. Idinikit ni Althea ang kanyang mukha sa balikat nito at bumulong, "Huwag niyo po sanang bibitawan ang kamay ko." Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito, at sinabi sa malalim na boses, "Hindi ko kailanman bibitawan, hanggat gusto mo pa ring hawakan." Nang hapong iyon, walang bahaghari, ngunit sa kanilang mga puso, isang malambot at totoong pag-ibig ang opisyal na nagsimula, wala ng pag-aatubili, wala ng pag-aalala. Pagkatapos ng paghawak kamay na iyon, wala silang anumang isinapubliko. Ang kanilang buhay ay nanatiling payapa at dahan-dahan. Ang tanging pagkakaiba ay sa kanilang mga mata ay mayroon ng pag-unawa at tiwala. Ngunit ang bagay na maitatago sa iba ay mahirap itago sa mga kamag-anak. Sabado ng hapon, sumakay siya ng bus pauwi sa probinsya para bisitahin ang kanyang ama. Mula nang mamatay ang kanyang ina, ang kanyang ama, si Mang Fernando, ay naparalisa. Pagpasok pa lang sa bahay, narinig niya ang boses ni Aling Corazon, isang malayong tiyahin, na malakas na nagsasalita sa tabi ng kama ng kanyang ama. "Sinasabi ko sa'yo, ang ganda-ganda ng anak mo pero kung mapupunta lang sa matandang Ramiro na, yan, sayang ang buong buhay niya." Natigilan si Althea. Lumingon si Aling Corazon at umirap. Kumalat na ang tsismis sa buong baryo. Sabi nila umalis na siya sa trabaho at nakitira sa bahay ng matandang iyon ng 10 araw.
At mag-aasawa na raw sila. Diyos ko, 18 anyos na magpapakasal sa halos 60 anyos, hindi yan pag-ibig ang tawag dyan, iha. Pinisil ni Althea ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang ama, si Mang Fernando ay pilit na bumabangon, namumula ang mukha. Totoo ba yon, anak? Yumuko siya, humihikbi, tay. Wala po akong ginagawang masama. Alam kong matanda na si N. Ramiro, pero mabait po siya, tapat, at ako po. Mahal ko po talaga siya. Mahal, sumigaw si Mang Fernando. Tinatawag mo ba iyang pagmamahal? Binigyan ka lang niya ng pagkain, ipagpapalit mo na ang dangal mo. Humagulgol si Althea. Hindi po ganoon. Hindi po ako mukhang pera, gusto ko lang pong makasama ang taong pinagkakatiwalaan ko. Pagod na po ako, tay. Hinampas ni Mang Fernando ang kama, hindi ako papayag. Kung makikipagkita ka pa sa kanya, huwag mo na akong tawaging ama. Natigilan si Althea. Hindi niya inisip na ang ama na pinakamamahal niya ay makakapagsabi ng mga masasakit na salita. Naiintindihan niyang nasaktan ito dahil sa pag-aakalang naloko ang kanyang anak. Tahimik siyang lumabas ng bahay, sa likod niya ay ang boses ni Aling Corazon, kapag pinakasalan mo yan, huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Sa bus pabalik sa syudad, sumandal si Althea sa bintana, tahimik na tumutulo ang mga luha. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayong kahit ang sarili niyang pamilya ay tumalikod na sa kanya. Ngunit alam niya hindi siya susuko. Dahil naniniwala siya, kung sapat ang pag-ibig, malalampasan nito kahit ang bagyo sa puso ng mga mahal sa buhay. Nang gabing iyon, hating gabi na nang makauwi si Althea. Ang syudad sa tabi ng dagat ng Palawan ay kakaibang tahimik. Pagbukas ng gate, nakita niyang bukas ang ilaw sa sala. Nakaupo doon si M. Ramiro, sa mesa ay may 2 tasa ng tsaan na umuusok pa. Nang makita siya, mahina lang itong nagtanong, nandito ka na pala? Kumain ka na ba? Hindi sumagot si Althea. Pumasok siya sa bahay, namumula ang mga mata, at biglang yumakap sa kanya na parang isang batang nawawala, humahagulgol. Hindi siya nagtanong, tahimik lang siyang niyakap ng mahigpit, at marahang hinaplos ang kanyang likod. Maya-maya, pabulong na sinabi ni Althea, itinakwil na po ako ni tatay. Marahan siyang tumango. Inaasahan ko na. Sa edad ng tatay mo, mahirap talagang tanggapin ito. Hindi ko po siya sinisisi, nalulungkot lang po ako dahil kahit ang pamilya ko ay hindi naniniwala sa akin. Nag-isip sandali si M. Ramiro at pumasok sa kanyang silid, pagbalik ay may hawak na siyang lumang passbook. Ito ang savings account na binuksan ko pagkamatay ng asawa ko. Plano ko sanang pumasok sa isang nursing home kapag tumanda akong walang kasama. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Inabot niya ang passbook. Pero ngayon, nandito ka na. Kung gusto mo pa ring umalis, ibibigay ko sa iyo lahat. Ibenta na rin natin ang bahay na ito. Pwede kang magsimula ulit. Paano po kayo? Humikbi si Althea. Umiti siya, may lambot sa kanyang mga mata, dito lang ako. Dahil alam kong ang tunay na pag-ibig ay hindi pamimilit. Tahimik si Althea. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, ang taong handang bumitaw para lang mabuhay niya ang buhay na pinili niya. Hindi po ako alis. Dito lang po ako, hindi dahil sa bahay o sa passbook na ito, kundi dahil sa kung sino kayo. Natigilan si M. Ramiro at sa unang pagkakataon, namula ang kanyang mga mata. Lumapit si Althea at hinawakan ang kanyang kamay, ayoko na pong tumakbo. Kung sino man ang hindi makaintindi, bahala sila. Ang mahalaga, naniniwala kayo sa akin, at naniniwala rin akong totoo ang pag-ibig na ito. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang kanyang damdamin. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang maraming taon ng kalungkutan sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang mainit na apoy. Kahit na tumalikod ang buong mundo, may isang taong piniling manatili at isang taong nangahas na magkahawak kamay sa gitna ng unos. Mula ng gabing iyon, hindi na itinago ni Althea ang kanyang nararamdaman. Bumalik siya sa trabaho sa hotel. Naging mas mainit si M. Ramiro, umiwas siya sa limelight para hindi pag-usapan ng mga empleyado. Ngunit ang dapat mangyari ay mangyayari. Si A. Vicente, ang general manager ng hotel at ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigan, ay nagsimulang mapansin. Minsan, habang napadaan sa bahay ni M. Ramiro, nakita ni A. Vicente si Althea na lumalabas ng pinto, may hawak na basura, walang kolorite ang mukha. Wala siyang sinabi, kumunot lang ang kanyang noo.
Kinaumagahan, sa isang pulong, diretsahang nagtanong si Vicente, "Ramiro, totoo ba na interesado ka sa batang si Althea?" Tumahimik si Emil. Ramiro ng ilang segundo bago tumango. "Totoo. Pinag-isipan mo ba yan? Kaedad lang siya ng apo ko. Hindi maintindihan ng mga tao. Magsasabi lang sila ng masasakit at pagtatawanan ka." Bumuntong hininga si Emil. "Ramiro, naiintindihan ko ang lahat. Pero sa edad kong ito, wala na akong panahon para mabuhay para sa sasabihin ng iba. Mabubuhay ako para sa aking konsensya. Paano naman ang bata? Baka magsisi siya sa huli." Ang tanong na iyon ay nagpatigil kay Ramiro, at pilit siyang umiti. Kung magsisi man siya sa huli, ako ang unang bibitaw. Pero sa ngayon, naniniwala ako sa pinili ko. Hindi na nagsalita pa si Vicente. Nang hapong iyon, tinawag niya si Althea sa kanyang opisina. "Alam mo bang matagal na kaming magkaibigan ni Ramiro, hindi ba?" "Opo, alam ko po." "Naiintindihan mo ba na kung malaman ito ng lahat, maaapektuhan ang buong hotel?" Tumango si Althea. "Naiintindihan ko po. At ayoko rin pong maging dahilan ng problema ng iba. Kung ganoon, handa ka bang umatras?" Kinagat ni Althea ang kanyang labi, ngunit matatag pa rin ang kanyang boses. "Naisip ko na po yan. Pero kung aalis ako ngayon, masasaktan ko ang isang taong nagdusa ng husto para sa akin. Hindi po ako nabubuhay sa reputasyon, nabubuhay po ako para sa aking puso." Natigilan si Vicente. Hindi niya inakala na ang isang batang babae ay may ganoong katatag na puso. "Sige, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, kung hindi sapat ang lakas ng pag-ibig, ito mismo ang masisira. Dahan-dahan lang." Yumuko si Althea. "Salamat po." Paglabas sa opisina, alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit kahit paano, may isa na namang hindi tumututol. Nitong mga nakaraang araw, napansin ni Althea na may kakaiba sa kanyang katawan. Bigla ang pagduduwal, pagkapagod at laging inaantok. Sa simula, sinabi niya sa sarili na baka pagod lang. Ngunit nang halos 10 araw na siyang hindi dinadatnan ng regla, hindi na niya kayang lokohin ang sarili. Nang gabing iyon, palihim siyang bumili ng pregnancy test. Nanginginig ang kamay na hawak ang maliit na bagay, nagmamadali siyang umuwi. Hinintay niyang makapagpahinga na si Ramiro bago siya dahan-dahang pumasok sa banyo. Kumakabog ang kanyang puso. Ang 3 minutong paghihintay ay parang isang siglo. At pagkatapos, lumitaw ang pangalawang linya, matingkad na pula. Natigilan si Althea, parang umikot ang kanyang mundo. Napaupo siya sa sahig, blangko ang isip. Buntis ako, buntis ako. Hindi niya kailanman inakala ang ganitong sitwasyon. Isang dalagang hindi pa lubos na 19, ngayon ay nagdadalang tao sa isang lalaking halos 60. Buong gabi siyang hindi nakatulog, umiikot sa kanyang isip ang maraming tanong. Anong gagawin ko ngayon? Dapat ko bang ituloy ito? Kinaumagahan, tahimik na pumunta si Althea sa isang maliit na pribadong klinika. Kinumpirma ng doktor na mahigit 5 linggo na ang kanyang pagbubuntis at nagsisimula ng mabuo ang puso ng sanggol. Nang marinig ang maliit na tibok ng puso sa ultrasound machine, humagulgol si Althea. Isang pakiramdam ng pagkalito, emosyon at takot, ngunit hindi niya kayang bumitaw. Pag-uwi sa hapon, matagal siyang tumayo sa harap ng pinto. Sa loob, abala pa rin si Ramiro sa pagdidilig ng mga halaman, payapa ang mukha. "Ginoo, gusto ko po sanang makipag-usap." Lumingon ito, at nang makita ang maputlang mukha niya ay nag-alala. "Pagod ka ba? Magpahinga ka na." "Hindi po, may seryoso po akong sasabihin." Magkaharap silang naupo. Inilabas ni Althea ang pregnancy test at inilagay sa mesa. "Buntis po ako." "Anak ninyo?" Natigilan si Ramiro, parang nanigas ang buong katawan. Namutla ang kanyang mukha, at dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin sa maliit na test kit. "Sigurado ka ba?" Tumango si Althea, nangingilid ang luha. "Nagpa-ultrasound po ako kaninang umaga." Natahimik ang paligid. Matagal bago siya tumayo at lumapit sa bintana. "Ako. Hindi ko inasahan na ganito kabilis." Yumuko si Althea, nanginginig ang boses. "Kung hindi po kayo handa, kaya ko pong mag-isa." Ngunit lumingon siya, namumula ang mga mata. "Ganoon ba ang tingin mo sa akin? Kung anak mo yan, gagawin ko ang lahat. Pero natatakot akong ikaw ang magdusa."
Natatakot ako sa sasabihin ng mga tao na dahil sa pera kaya ka pumayag maging single mother. Tinitigan siya ni Althea, bumubuhos ang luha, natatakot lang po akong magsisi kayo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito, inilagay sa kanyang dibdib. Pakinggan mo. Tumitibok pa rin ang puso ko dahil sa'yo. At kung ang batang ito ay bunga ng pag-ibig, kahit na tumalikod pa ang buong mundo, mananatili ako sa tabi mo. Napaiyak si Althea sa kanyang yakap. Isang munting buhay ang dumating, dala ang maraming unos, ngunit ito rin ang liwanag para sa dalawang taong naligaw na muling magkahawak kamay at harapin ang kinabukasan. Pagkalipas lang ng isang linggo, kumalat sa buong hotel ang balitang buntis si Althea. Ang mga naunang nakaalam ay nagsismis, ang mga huling nakaalam ay bumulong. At syempre, ang pangalang laging nababanggit ay si Em Ramiro. Yung bata, 18 pa lang nabuntis na. At sabi nila anak daw ng amo. Halos kaedad na ng tatay niya pero malandi pa rin. Ang masasakit na salita ay maririnig kahit saan. Nagbubulungan sila ngunit sinasadyang lakasan para marinig ni Althea. Pilit niyang pinanatili ang kahinahunan, pumapasok pa rin, bumabati ng magalang, ngunit sa loob-loob niya, parang pinupunit ang kanyang puso. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan, pagod, walang ganang kumain, at hindi makatulog ng maayos. Ngunit ang mas masakit ay ang mapanuring tingin ng iba, na para siyang isang kriminal. Alam ni M. Ramiro ang lahat. Isang umaga, sa isang pulong, isang matagal ng empleyado, si Imelda, ang biglang nagsalita, pasensya na po. Pero kung hahayaan pa ng hotel na magtrabaho si Althea sa ganitong kalagayan, mahirap panatilihin ang reputasyon natin. Sino ang maglalakas loob na hayaan siyang makipag-ugnayan sa mga customer habang lumalaki ang tiyan niya? Naging tensyonado ang pulong. Tahimik na nakaupo si Em Ramiro bago dahan-dahang tumayo, salamat sa inyong katapatan. Kinukumpirma ko, anak ko ang dinadala niya at ako ang mananagot sa lahat. Lahat ay natahimik. Hindi ko inaasahan ang suporta ninyo. Magre-resign si Althea simula sa susunod na linggo. Ang lahat ng kanyang sahod at benepisyo ay mananatili hanggang sa magkaroon siya ng opisyal na desisyon pagkatapos manganak. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kampana sa gitna ng pulong. Walang nangahas na magsalita pa. Nang araw na iyon, mag-isang nakaupo si Em Ramiro sa kanyang opisina ng ilang oras. Pag-uwi sa hapon, naghihintay si Althea sa beranda. Nang makita siya, tumayo ito, ngunit inunahan na siya ni M. Ramiro. Naayos ko na. Magpahina ka na sa bahay. Tinitigan siya ni Althea, parang may bumara sa kanyang lalamunan, pasensya na po dahil dinamay ko pa kayo sa mga usapan. Ngumiti siya, isang maputlang ngunit tapat ng ngiti, sabi nila matandang nahuhumaling. Hindi ako galit. Galit lang ako dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila naiintindihan kung ano ang pag-ibig. Yumakap si Althea sa kanya ng mahigpit. Ang unos ng opinyon ng publiko ay maaaring tangayin ang lahat, ngunit hindi nito matatangay ang isang bagay, magkahawak kamay pa rin sila, matatag sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Isang tanghali ng Hunyo, tirik ang araw. Nagpapahinga si Althea nang makarinig ng malakas na katok. Binuksan niya ang pinto at natigilan. Nasa harap niya ang kanyang ama, si Mang Fernando. Payat na payat ito, may tungkod, at kasama ang kanilang kapitbahay na si Aling Dalisay. Pagkakita kay Althea, nanlisik ang mga mata ni Mang Fernando, marunong ka pa palang magbukas ng pinto. Natigilan si Althea, Tay. Pasok po muna kayo. Hindi na siya naghintay, itinulak niya ang pinto. Nandito ako para makita mismo kung may hiya ka pa ba. Yumuko si Althea, wala na siyang luhang maiiyak. Nang ang sarili niyang ama ang nagsabi ng mga salitang iyon, nadurog ang kanyang puso. Tumingin si Mang Fernando sa paligid ng silid, at naningkit ang mga mata, talagang nakatira ka sa kanya. Opo. Buntis ka talaga? Opo. Anak niya? Opo. Ang tatlong opo na mahina ngunit matatag ay nagpatahimik kay Mang Fernando. Maya-maya, hinampas niya ang tungkod sa sahig, ang tanga mo, anak. 18 anyos, hindi pa tapos ang pagiging dalaga, magiging ina na, at sa isang matanda pa. Tumingala si Althea, Tay, noon pong pinakasalan niyo si nanay, wala ring sumuporta. Pero pinili pa rin niya dahil naniniwala siya sa puso niya. Ngayon, ganoon din po ako. Alam kong mahirap ang pinili kong daan, pero hindi po ako nagkamali. Natigilan si Mang Fernando. Maya-maya, bumulong siya, sabi ng doktor, ilang buwan na lang daw ang itatagal ko.
Gusto ko lang sanang makita ang apo ko bago ako pumikit. Natigilan si Althea, nanginginig ang buong katawan, Tay. Bakit po hindi niyo sinabi agad? Hindi ako nangahas. Akala ko kinalimutan mo na ang bahay na ito. Pero kahapon, narinig ko kay Aling Corazon, regular ka pa ring nagpapadala ng pera at gamot. Alam kong hindi mo kami kinalimutan. Humagulgol si Althea at niyakap ang kanyang ama. Pilit na nagpakatatag si Mang Fernando, ngunit tahimik na ring tumulo ang luha sa balikat ng kanyang anak. Nang hapong iyon, umuwi si Emi Ramiro at nakita si Mang Fernando na nakaupo sa labas, nakatingin sa dagat. Walang nagsasalita. Maya-maya, nagsalita si Mang Fernando, hindi ko sinusuportahan ang relasyong ito. Pero kung mamahalin mo ang anak ko, mahalin mo siya habang buhay. Tumango si Emi Ramiro, namumula ang mga mata. Wala akong maipapangakong malaki, pero bawat araw na humihinga ako, mabubuhay ako para mapasaya si Althea at ang aming anak. Kung ganoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Kung isang araw ay paiyakin mo siya, hindi kita patatawarin kahit mamatay pa ako. Pareho silang natahimik, ngunit sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, may isang bagay na lumambot sa kanilang mga puso. Ang bagay na tinatawag na pagpapatawad at tiwala. Matapos ang pagtatagpo na iyon, gumanda ang relasyon ni Mang Fernando at ng kanyang anak. Kahit na marami pa ring pag-aalala sa kanyang puso, tinulungan siya ng pagmamahal na matutong tumanggap. Isang hapon, habang papalubog ang araw sa Puerto Princesa, nag-inuman ng tsaa si Mang Fernando at M. Ramiro. Bigla niyang sinabi, sa tingin ko, magdaos tayo ng maliit na kasal para sa kanilang dalawa. Hindi kailangang magarbo, sapat na ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, para hindi tawaging anak sa labas ang magiging apo ko. Natigilan si M. Ramiro. Matagal bago siya tumango, bumaba ang kanyang boses, hindi ako nangahas na mangarap ng kasal. Ang makasama lang si Althea araw-araw ay sapat na sa akin. Pero kung sinabi na ng kanyang ama, susunod po ako. Nang marinig ito ni Althea, humagulgol siya na parang isang bata. Sa kanyang mga mata, ang kanyang ama ay hindi lang ama, kundi ang pinakamatatag na puno na muling nagbigay silong sa kanyang buhay. Ang kasal ay ginanap ng simple sa isang payapang dalampasigan, sa ilalim ng mga kumikinang na dilaw na ilaw at tahimik na paglubog ng araw. Nakasuot si Althea ng isang simpleng puting bestida, may hawak na isang pumpon ng ligaw na bulaklak. Naghihintay si M. Ramiro sa dulo ng daanang buhangin. Ang kanyang kulay abong suit ay nagbigay sa kanya ng anyong maginoo at mainit. Nang lumapit si Althea, nagtama ang kanilang mga mata, puno ng pagmamahal at katapatan. Sa gitna ng tahimik na pagbati ng pamilya at mga kaibigan, ang mga taong dating tumutol at nagduda ngunit sa huli ay tumanggap. Ang nagkasal ay si Mang Fernando mismo. Nanginginig ang kanyang kamay nang ibigay ang kamay ng kanyang anak kay M. Ramiro. Ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak, hindi bilang isang utang, kundi bilang isang regalo. Sana'y ingatan mo siya na parang huling yaman mo. Yumuko si M. Ramiro, nagpapasalamat po ako. Hinding-hindi ko kayo bibigyan. Umalinggaw ang palakpakan, kasabay ng hampas ng alon. Hindi kailangan ng karwahe, hindi kailangan ng paputok, ngunit iyon ang pinakamagandang kasal sa buhay ng dalagang iyon. Dahil mayroon itong pagpapatawad, tiwala, at isang pag-ibig na sapat na malaki para malampasan ang lahat. Mula noon, hindi na tinawag si Althea na dalagang nagkamali. Tinawag siyang asawa ni M. Ramiro. Mabilis na lumipas ang panahon. Matapos ang maliit na kasal sa tabi ng dagat, humupa ang lahat. Kumalma ang chismis, at si M. Ramiro ay umatras sa likod, ipinaubaya ang hotel kay E. Vicente. Si Althea ay nagpahinga sa bahay, naghihintay sa kanyang panganganak. Lumalaki ng lumalaki ang kanyang tiyan. Inalagaan siya ni M. Ramiro ng husto. Gabi-gabi, inilalagay niya ang kanyang kamay sa tiyan ng asawa, at nakikinig sa sipa ng sanggol habang nakangiti. Ang likot ng anak natin, siguro lalaki ito, biro niya. Tumawa si Althea, lalaki o babae, basta malusog. Ang buhay ay tila payapang dumadaloy. Ngunit dumating ang sakuna isang gabing maunos. Bumuhos ang ulan, kumulog at kumidlat. Hating gabi, biglang sumakit ng husto ang tiyan ni Althea. Ang sakit ay parang may pumipiga sa kanyang tiyan. Mahal, ang sakit, sigaw niya sa gitna ng ulan. Nagising si Emi. Ramiro, nakita ang maputlang mukha ng asawa, at nagpanik, hindi maganda ito, kailangan nating pumunta sa ospital.
Ngunit malakas ang ulan at sarado ang daan dahil sa mga natumbang puno. Sinabi ng ambulansya na kailangan nilang maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto. Hindi na makapaghintay, isinuot niya ang kanyang kapote, binuhat ang asawa sa motorsiklo, isang kamay sa manibela, isang kamay na mahigpit na yumayakap sa kanyang asawang naghihirap sa likod, at sumuong sa puting kurtina ng ulan. Madulas ang daan, malakas ang hangin. Sa isang kanto, natumba ang motorsiklo. Nadaganan ang kanyang braso, dumugo, ngunit pilit siyang tumayo, pinasa ng asawa at tumakbo papunta sa pinakamalapit na health center. Namutla ang nurse na nakaduty nang makita ang eksena. Diyos ko, bakit hindi kayo tumawag ng ambulansya? Walang oras. Pakiusap. Iligtas niyo ang asawa't anak ko, bulong niya, nanginginig. Naging isang emergency ang gabing iyon. Dumating agad ang doktor at dinala si Althea sa delivery room. Nakaupo si M. Ramiro sa labas, hindi inaalis ang tingin sa pinto. Bandang 3:00 ng umaga, isang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw, binasag ang katahimikan ng gabi. Babae, sabi ng nurse, nakangiti. Ligtas ang mag-ina. Napaluha si M. Ramiro, napaupo, puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata. Isang munting buhay ang isinilang sa gitna ng unos. Inilabas si Althea, maputla ngunit pilit nang umingiti. Pasensya na. Dahil natakot kita. Hinawakan niya ang kamay nito, ako ang dapat humingi ng tawad. Ang lakas umiyak ng anak natin. Katulad mo, matatag at matapang. Umuulan pa rin sa labas, ngunit payapa na ang kanilang mga puso. Isang bagong buhay ang isinilang, bunga ng walang kondisyong pag-ibig ng dalawang taong akala'y wala nang sisimulan. Ngunit ang buhay na iyon ang patunay sa lahat ng pinakamagagandang bagay na pinagdaanan nila. 3 buwan matapos isilang ang kanilang anak na babae, unti-unting naging maayos ang kanilang buhay. Pinangalanan ang bata na Angelita, isang regalo mula sa langit. Mayroon siyang bilog na itim na mga mata at gustong-gusto ang tunog ng alon. Sa tuwing umiiyak siya, kukunin lang siya ni M. Ramiro, kakantahan ng mga lumang kundiman, at titigil na siya. Siguro gusto niya ang boses ko, madalas niyang sabihin, nagniningning ang mga mata sa kaligayahan. Kahit na mahigit 60 na, tuwing umaga ay pinapaarawan niya ang kanyang anak at nagsusulat sa isang asul na kwaderno. Para sa aking anak. Kung isang araw ay lumaki ka at magtaka kung bakit mas matanda ang tatay mo kaysa sa mga tatay ng ibang bata, basahin mo ang kwadernong ito. Dito, hindi ko lang ikukwento ang pag-ibig namin ng nanay mo, isang 18 anyos na dalagang puno ng determinasyon, kundi pati na rin ang paglalakbay ng puso ko. Isang taong akala'y hindi na marunong magmahal hanggang sa dumating ang nanay mo. Hindi sinasadyang nabasa ni Althea ang mga salitang iyon at bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya inakala na ang tahimik na lalaking iyon ay may ganoong kayamanang damdamin. Hindi niya isinulat ang mga paghihirap, hindi nagreklamo tungkol sa tsismis, nagsulat lang siya bilang isang ama na may buong pagmamahal at pasasalamat. Kailan mo pa ito sinimulan? Mula nang sumipa siya sa tiyan mo, ngiti niya. Gusto ko, kapag wala na ako, malaman pa rin niya kung gaano kamahal ng tatay niya ang nanay niya. Niyakap siya ni Althea ng mahigpit. Ang pag-ibig niya ay hindi maingay ngunit matatag, tulad ng alon sa dagat na ito. 3 taon ang lumipas, ang maliit na hotel sa tabi ng dagat ay naging isang sikat na destinasyon, hindi lang dahil sa ganda ng tanawin kundi dahil sa totoong kwento ng pag-ibig doon. Ikinuwento nila sa isa't isa ang tungkol sa may-ari na nagpakasal sa isang dalagang halos 40 taon ang agwat sa edad at kung paano sila naging masaya. Hindi na sila nagsismis, hindi na nanghusga. Dahil nasaksihan nila ang isang tunay na pamilya, kung saan may isang batang asawa na nag-aalaga sa asawa at anak, kung saan may isang matandang ama na nagpapaaraw at nagpapakain sa kanyang anak na may kagalakan ng isang bata. May nagtanong kay M. Ramiro, hindi ka ba natatakot? Magmahal ng mas bata sa'yo. Ngumiti lang siya, may kabaitan sa kanyang mga mata, ang puso ay maaaring tumanda, ngunit hindi kailanman lumuluma hanggat marunong pa itong magmahal. Nakaupo si Althea sa tabi niya, tahimik na nakatingin sa kanya. Alam niya, hindi kailangan ng palasyo, hindi kailangan ng mga pangako, sapat na ang isang taong nangahas na hawakan ang kanyang kamay sa gitna ng unos, iyon na ang isang payapang buhay. Mayroong mga pagtatagpo sa buhay na tila imposible, ngunit namumukadkad sa mga sitwasyong hindi inaasahan. Ang kwento ni Althea at M. Ramiro ay hindi lang tungkol sa pag-ibig,
kundi pati na rin sa matapang na paglalakbay ng dalawang kaluluwa na lumampas sa lahat ng pagkiling para mahanap ang isa't isa. Mula sa isang dalagang itinuring na nagkamali, buong tapang na hinarap ni Althea ang lahat para protektahan ang kanyang pag-ibig at anak. Mula sa isang lalaking minsan nang nabigo, muling natutunan ni Eme Ramiro kung paano magmahal, magsakripisyo, at maging asawa't ama muli na may buong pag-unawa at katapatan. Ipinapakita ng kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa edad o katayuan. Sinusukat ito sa katapatan, sa paraan ng pagharap natin sa mga pagsubok ng magkasama. At minsan, ang taong nagpapasaya sa atin ay ang taong hindi natin inaasahan. Sa isang lipunang puno pa rin ng pagkiling, ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na ang mabuting tao ay makakatagpo ng mabuting tao, at ang marunong magsakripisyo ay gagantimpalaan. Ang pinakamalaking aral mula sa kwentong ito ay ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pamumuhay para sa iba, kundi sa pamumuhay ng tapat sa ating puso at hindi kailanman iwanan ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin.